upang magbigay galang sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. At ito po'y dadalhin ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Nilo de Guzman. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po ating beloved, my co-preacher, Brother Eddie Grafani. Magandang hapon sa inyong lahat mga minamahal. Amen. Hallelujah. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga mahal, dumalangin muna tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Hallelujah. Sama-sama tayo, mga mahal. Idalangin niyo po ang anyo balingkod, mga mahal, na ako'y gamitin ng dakilang Diyos para sa mga espiritual na pagpapala para sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Opo, dakilat ang pagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa araw na ito. Hallelujah, muli ka naming napapurihan, mahal na Panginoon o Diyos. Salamat sa iyong minamahal na mga anak sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, muli mong pinagpala. Dakilang Diyos, hallelujah, muli naming pag-aralan ng iyong mga salita o Diyos. Bati sa ganang akin, wala akong magawa, mahal na Panginoon. Ikaw ang aking inaasahan at sa pangunat panalangin na beloved Honorable Pastor Walter Estrada Alameda, dakilang Diyos, sumaamin kanawa sa aming kalagitnaan sa mga sandaling ito. Amang banal, ikaw ang aming karunungan, o Diyos. Hallelujah, Lord God. Ikaw, mahal na Panginoon, ang dahilan. Amang banal na aming paglilingkod, O God. In the mighty name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness right now in the name of Jesus. Hindrances cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord. May mahal. God bless you po, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Bago po tayo magsimula, mga minamahal, ay nais kong ipagkaloob ang pinakamataas pong pagsamba, pagluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga sandaling ito. Amen. Hallelujah. At mga minamahal, ganun din po, nais ko magpaabot ng aking double honor, respect sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen. Ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating inaalaala ating beloved Honorable Son Pastor Linus Almeda, mga kapatid, at sa kanyang mga turot aral sa atin na hindi natin malimutan. Amen. Mga mahal, at ganoon din po mga kapatid sa aking mga kamang gagawa sa lugar na ito, sa ating mga ngaral, sa ating po mga elders, sa ating po mga core members. Mga mahal, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga kapatid, maging sa lahat ng ating mga viewers here and abroad, may mahal, magandang hapon sa inyong lahat. Samahan po ninyo kami, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng salita ng dakilang Diyos natin. Amen. Hallelujah. Aklat po ng Ephesians chapter 5, verse 16 and 17, mga kapatid. Bago natin basahin sa Tagalog, mga minamahal ko, ang sabi ng talatang ito, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Amen. Tagalog po, beloved. Efeso Kapitulo 5, talatang 16 at 17. Ano? Diretso na natin sa 19, mga minamahal. Dagdagan po natin. Ayon sa mga taga-Efeso 5:16 hanggang 19. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu. Amen. Na kayo mag-usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Right. Amen. Dakilang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita, mga minamahal. Ang title po natin, mga kapatid, ay hinango natin dito po sa verse 16. Redeeming the time. Samantalahin ang panahon, mga minamahal. Redeeming the time, mga kapatid. Amen. Say, praise the Lord. Redeeming the time, mga minamahal.
Napakahalaga po mga kapatids na ating pong unawain ang salita ng dakilang Diyos. Ang dakilang Diyos nating pinaglilingkuran, mga minamahal, ay author siya ng biyaya. Kung meron ka mang nakitang tao, mga minamahal, na mahabagin, maawain, mapagmahal, hindi galing sa kanya yan. Ang author niyan, mga minamahal, ang dakilang Diyos natin. Amen. At kung mahabag man ang tao sa kanyang kapwa-tao, mga minamahal, wala pang 2% kung ikumpara sa habag at biyaya ng dakilang Diyos. Ang Diyos natin ay, mga minamahal, punong-puno ng biyaya, mahabagin, maunawain. Amen? Puspos siya ng kagandahang loob. Mga minamahal, palagi at patuloy po tayong inuunawa sa lahat ng ating mga pagkukulang. Amen po ba? Pero hindi po habang panahon ay uunawain tayo ng dakilang Diyos. Say amen? Nais po ng ating dakilang Diyos na unawain natin yung kanyang kalooban. Malaman natin yung kanyang kalooban, mga minamahal, sapagkat sabi ng talatang ito, mga minamahal, samantalahin niyo ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Samantalahin ang panahon, ang mga araw ay pasama ng pasama ng pasama. Kaya sabi ng ating pinag-aaralan, ngayon unawain natin kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kayo'y mga puspos ng Espiritu Santo. Huwag mga nakakalasing na alak, mga minamahal, kundi ng Espiritu Santo. At kayo'y mga usapan ng mga salmo, mga himno, mga awit na ukol sa Espiritu. Amen? Yan ang nabasa natin kanina, na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. So mga minamahal, ibig sabihin araw-araw, mga minamahal, hindi lang pag may gawain tayo magbubulay-bulay at magpupuri, mga minamahal, sa ating mga puso, mga kapatid, sa ating dakilang Diyos. Mula pala sa ating paghigat, pagtulog, mga minamahal, hanggang sa ating paggising, magpuri tayo sa ating mga puso. Para nang sa ganun, mga minamahal, ay ating mapaghandaan ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Sa Mark chapter 13, verse 35 hanggang 37, sabi ng Bible, "Watch ye therefore, for ye know not when the master of house cometh." Yan po ay Mark chapter 13, verse 35 hanggang 37. "At even, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning, lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say unto you, I say unto all, watch." Ang sinasabi ko sa inyo, ay sinasabi ko sa lahat, magbantay kayo. Amen. Sa Tagalog Bible, magpuyat kayo. Ibig sabihin nun, magbantay tayo sa ating kaligtasan. Tingnan natin sa Tagalog, beloved. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 13, versikulo 35 hanggang 37. "Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y nangaratnang nangatutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo." Amen. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Ibig sabihin, hindi lang sa mga apostol sinabi ito, maging sa ating panahon, sa lahat ng mga mananampalataya, mga minamahal. Maaring darating daw ang dakilang Diyos, mga kapatid. Sinasabi ng ating binasa rito, mga minamahal, maaring hapon, o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga, mga kapatid. Anong oras tumitilaok ang manok sa madaling araw? Sa tingin ko, 3:00 ng madaling araw. Amen po ba? Mga minamahal, sa pagtilaok ng manok, sa madaling araw, o sa umaga, sa gabi, sa hapon, hindi natin alam. Basta sabi rito, minamahal, ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, watch, magbantay kayo. Amen. Alam nyo, ang pagbabalik ng dakilang Diyos, mga minamahal, at ang kalagayan po ng church, mga kapatid, itinulad po yan
sa 10 virgins sa banal na kasulatan. Mga minamahal, babasahin ko po sa inyo mga kapatid ko, verse 1 hanggang verse 13 ng Matthew chapter 25. May kahabaan po ito, pero may mahal, napakaganda po nito, mga kapatid. Ito po ay para makapaghanda po tayo. Lahat magsabing amen. Sabi po rito, kung magkagayon ay makakatulad ng kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ng kasintahang lalaki, at ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Sapagat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapot ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangagantok silang lahat at nakatulog. Datapot pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Verse 7, nang magkagayoy nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapot nagsisagot ang matatalino at nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparito muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo sa ng ganang inyo. At samantalang sila nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Take note, inilapat ang pintuan, mga minamahal. Sa pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapot sumagot siya at sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Handaan natin ito. 10 virgins, mga mahal, nagrepresent yan ng 10 Christian. Pero yung 5, mga kapatid, hindi sila nakilala ng dakilang Diyos. Pag-aralan natin ito, mga mahal. Sabi ng 13, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras, mga kapatid. Sa loob po ng church, nahahati po sa dalawa yung mga Kristiyano. Mga minamahal. Tinulad po tayo sa 5 wise virgin at 5 foolish virgin. Nakikinig po kayo? Yung 5 wise virgin, sila po yung mga watchful Christian. Sila po yung mga Kristiyanong mapagbantay sa kanilang kaligtasan. Mga Kristiyanong maningas ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mga matalimahin. Masunuring Kristiyano, lahat magsabing amen. Yung 5 wise virgin, mga mahal, mga alerto sa gawain ng dakilang Diyos. Laging handa sa pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang 5 wise virgin. Kaya pinapasok sila eh. Yung 5 foolish virgin, sino naman yun? Mga mahal. Yun po yung mga Kristiyano din. Pero palamig-lamig sa paglilingkod. Sinasayang ang pagkakataon na ibinigay ng ating dakilang Diyos sa kanila. Yung malayang panahon at oras, mga minamahal, na ibinigay sa kanila ng dakilang Diyos para maglingkod. Yung masipag sa loob ng church pero sa menial duty, doon lang. Hindi sa spiritual. Paano yon? Makinig po kayo. Masipag sila sa menial duties, pero spiritual, mahal, wala sila. Sino-sino ba yon? Yun po yung sinabi ng ating beloved assistant pastor nung unang panahon, nakasama natin siya. Mga minamahal, yung active sa church pero hindi on fire sa church, sa Lord, sa mahal na Panginoon. Active sila, mga minamahal, sa church pero hindi sila on fire with God. Meron bang ganon? Meron po. Aktibo sila sa mga menial duties pero hindi sila prayerful. Lahat magsabing praise the Lord.
active sila mga minamahal sa mga menial duties, pero hindi sila on fire with God, hindi sila puspusing Kristiyano, hindi sila nagpupuri sa mahal na Panginoon. Say amen? Yung menial duties at yung spiritual duties, magkaiba yon. Amen? Mga minamahal. Yung 10 virgins, lahat sila may langis. Meron silang ilawan, lahat. Lahat sila may Holy Spirit. Lahat sila spirited Christian. Lahat po sila may apoy ng Espiritu Santo. Pero bandang huli, nawala po yung ningas ng Espiritu Santo sa 5 virgin, mga minamahal ko. Hinayaan nila yung spiritual duty nila. Mas inuna nila yung gawain ng mundo kaysa sa spiritual duty. Amen. Praise the Lord. Kaya kung kailan dumating ang dakilang Diyos, doon pa lang sila kumikilos. Nung may sumigaw, mga minamahal, nandyan na, darating na ang kasintahang lalaki. Sa kanila pinag-igi yung ilawan, pero hindi nila namalayan, mga minamahal, wala na palang langis. Kaya hindi na po nagningas, mga minamahal, ng malakas. Aandap-andap na lang. Kaya nataranta yung 5, mga minamahal, sabi nila, pahingi kami. Pahingi kami ng langis nyo para lumiwanag yung aming ilawan. Sabi nung 5 wise virgin, mga minamahal, wala nang panahon, wala na, sapat na sa amin ito. Humayo muna kayo. Bumili muna kayo. Ibig sabihin, mga minamahal, magpakainit muna kayo. Bilisan nyo. Magpakainit kayo. I-revive nyo ang inyong spiritual. Yan ang ibig sabihin nun. Nandyan na ang kasintahang lalaki, dumarating na. Bilisan ninyo. Mga minamahal, nung sila'y nagpakainit na, mga kapatid, pagbalik nila, sarado na yung pinto. Amen? Yun po yung nakakapangamba. Sa ating panahon, mga minamahal, ang kalagayan po ng mga Kristiyano, 50-50. Kanya-kanya ang kaligtasan. Kaya sabi ng Bible, work out your own salvation. Your own salvation. With fear and trembling. Kanya-kanya. Mind your own business. Mind your own business. Ibig sabihin, mga minamahal, huwag mo nang pakialaman yung katabi mo. Yung kaligtasan mo na. Yun yung iyong pagningasin. Yun yung iyong pagsikapan, mga minamahal. Sapagkat kanya-kanya ang kaligtasan. Amen. Mga kabataan, yung mga magulang ninyo, kung maiinit yan sa mahal na Panginoon, mga minamahal, huwag kayong mag-rely dyan, mga kapatid ko. Total ang nanay ko, ang tatay ko mainit. Kahit magpalamig-lamig ako, hindi pwede yon. Pagdating ng rapture, hindi mo pwedeng hawakan yung pantalon ng tatay mo. Hindi ka pwedeng humawak sa palda ng nanay mo, mga minamahal, pagdating ng rapture. Kanya-kanya tayo ng pagdagit. Amen? Praise the Lord. Ganyan kahalaga, mga minamahal, ang langis na sinasabi ng 10 virgins, mga kapatid. Kaya minsan, mga minamahal, ang Kristiyano palamig-lamig. Pag may karamdaman, may problema, saka lang nakakaalalang dumalo, mga minamahal. Reminder po ito sa ating lahat. Amen? Nire-remind tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng verse 17 na basa natin kanina, unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Amen? Hindi po habang panahon inuunawa tayo ng dakilang Diyos sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kahinaan. Ayaw po ng dakilang Diyos sa tuwing dadalo po tayo, pinipiga mo yung puso mo, mga mahal, nagpupumilit kang umiyak sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko, nagsisisi dahil sa ating nagawang kasalanan, mga minamahal. Every time na tayo po'y may prayer meeting. Gusto ng dakilang Diyos, mga minamahal, going straight tayo. Mula linggo hanggang susunod na linggo, mga minamahal, malinis tayo. Amen. Praise the Lord. Pwede nating itaas yung mga noo natin, mga minamahal ko. Wala tayong agam-agam, mga kapatid. Tayo po'y lumalapit with boldness sa trono ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya mga minamahal, minsan ganun eh. Kapag Lunes hanggang Biyernes, Sabado, mga minamahal, kung saan-saan tayo nagpupunta, mga kapatid ko, nadudungisan tuloy tayo. Maging yung mga lugar, mga minamahal, hindi nakarapat-dapat sa mga Kristiyano na pupuntahan po natin.
maging yung mga awitin, mga minamahal ng sanlibutan, pinapakinggan natin. Maging yung mga ginagawa ng sanlibutan, ginagawa natin. Kaya pagdating po sa loob ng church, mga minamahal, grabe ang piga sa ating mga puso. Hindi natin madamang presensya ng mahal na Panginoon. Umiiyak tayo, nagsusumamo, patawarin mo ako, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Katulad yan ng 5 hindi nakahanda. Walang langis. Amen? Kaya mga minamahal, napakaganda nito, mga kapatid ko. Una, mga minamahal, lumapit tayo sa harapan ng dakilang Diyos na wala tayong itinatagong kasalanan. Kung gusto nating maging 5 wise virgin, mga minamahal, laging malinis ang ating buhay, laging malinis ang ating mga puso. Just open your mouth to praise the Lord. That's enough. Amen. Open your mouth to praise the Lord. Ayun, mahal. Anong sabi nung nabasa natin kanina, mga kapatid? Mga-usapan kayo ng mga himno, ng mga awitin, ng mga pagpupuri sa Diyos. Amen. Mula sa mamaya, bukas, mga kapatid, hindi pa natin alam ang mangyayari. Hawak ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung mula ngayon 1 oras, hindi pa natin alam. Amen? Baka mag-rapture na. Amen po ba? At ang rapture, isa lang. Walang pangalawa. Pag naiwan tayo sa rapture, mga minamahal, sabi ng ating beloved honorable pastor, huwag tayong magpatatak ng 666. Amen? Huwag nating sisihin ang sinuman. Huwag nating sisihin yung katabi natin. Huwag nating sisihin yung kapitbahay natin. Huwag nating sisihin, mga minamahal, yung co-choir natin, co-worker natin, co-preachers natin. Mga minamahal, kanya-kanya tayo ng pagtatrabaho ng kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Kaya sa John chapter 9 verse 4, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, gumawa tayo ng gumawa habang maaga pa. I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Tingnan po natin sa Tagalog, beloved. Ayon sa Juan 9, versikulo 4. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa ni Yaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Amen. Mahal na Panginoon, mga mahal ang nagsasalitaan dito, mga kapatid. Sinugo siya, mga minamahal, sa lupa, nagkatawang tao, at ang role niya, mga minamahal, sa lupa ay namuhay na katulad ng Kristiyano sa buhay natin. Mga minamahal, nangangaral siya, mga kapatid. Nag-aayuno siya, nagpupuri siya, nananalangin siya. Mga minamahal, nagsishare siya ng kabutihan ng salita ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Ang sabi niya sa kanyang mga apostol, mga minamahal, kailangan natin gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, sapagkat dumarating ang gabi, walang taong makagagawa. Samantalang araw, ibig sabihin malaya. Malaya, mga minamahal. Hindi pinagbabawal ang gospel. Amen? Hindi katulad, mga minamahal, sa ibang mga bansa, mga kapatid, na pinagbabawal ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Yung ating mga kapatid, mga minamahal, sa ibang mga bansa, pag sila'y nag-worship, mga minamahal, tinatakpan nila maging kalitlitang butas ng kanilang dingding. Tinatakpan nila, mga minamahal, isa-isa. Dahil para hindi sila marinig sa labas. Dahil pag narinig sila, mga minamahal, ipahinto sila, mga kapatid. Bawal kasi. Mahigpit. Pero ito sa atin, mga minamahal, sa atin, napakalaya natin. Amen? Napakalaya natin, mga minamahal. Bakit, mga kapatid, sa ating tahanan, mga minamahal, kung talagang malakas ang udyok ng Holy Spirit sa atin, mga kapatid, kung sa pamamagitan ng mensaheng ito na ating pinag-aaralan, mga minamahal, nagningas muli ang ating pong mga espiritual, mga minamahal. Bakit hindi natin gawin, mga kapatid, mag-Bible study sa inyong bahay, mga minamahal. Mag-share ng gospel. Kung hindi mo kayang mag-share ng gospel sa inyong mga kababayan, mga minamahal, magpatawag ka ng worker. Mag-Bible study tayo, mga minamahal. Magpuri tayo sa inyong barangay, mga minamahal ko. Amen? Sapagkat ngayon, mga kapatid,
napapanahon na tayo'y dapat mangaral ng Ebanghelyo. Mag-share ng gospel. Alam nyo, tuwan-tuwa ang dakilang Diyos. Tuwan-tuwa po kami, mga minamahal, kapag nababalitaan namin yung inyong mga follow-up, mga minamahal, ang ganda ng resulta. Amen? Mga minamahal, nagsusumikap, nagsisipag, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos. Yan po ang kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen po? Praise the Lord! Kaya nga, mga minamahal, sa Romans chapter 13, verse 11, mga kapatid, iyamang nakikilalang panahon na ngayoy kapanahunan na magsigising kayo sa pagkakatulog. Ngayon ang panahon, sabi rito mga minamahal, na ngayoy kapanahunan na magsigising kayo sa pagkakatulog. Sa pananampalataya yan, mga minamahal. Ginigising tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid ko. Sabi rito, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Amen po. Praise the Lord. Alam nyo, ang nasayang pong pagkakataon, Panginoon, hindi na po babalik. Yung pagkakataon, mga minamahal na kalakasan mo bilang kabataan, mga minamahal, darating ang panahon, kung anong edad namin ngayon, aabutin mo ito. Pagka umidad ka, mga minamahal ko, nagkaroon ka na ng uban sa ulo, mga kapatid. At sinayang natin yung ating kabataan, mga minamahal ko. Hindi natin, mga minamahal, pinagsikapan. Hindi tayo naging maningas sa paglilingkod ng ating kabataan, mga minamahal. Kapag may uban na tayo, puti na ang kilay natin, puti na ang balbas natin, mga minamahal. Saka mo, mga minamahal ko, maalala, sayang. Marami akong panahong sinayang. Amen. Dahil hindi na maibabalik, mga minamahal ko, yung una, mga kapatid. Hindi na. So, bilang reminder din, mga mahal, bilang kuya ninyo sa spiritual, mga kapatid, ako'y magpapayo, mga minamahal, maging sa mga kabataan. Paglingkuran natin ng dakilang Diyos, mga minamahal, with wisdom. Huwag tayong gagawa ng isang bagay na sa huli ay pagsisisihan natin. Amen. Praise the Lord. Gumawa tayo ng gumawa sa church. Gumawa tayo ng gumawa sa church, mga mahal. Amen. Huwag nating haluan ng emosyon, mga mahal, ang pagpapagamit natin sa church. Nagtampo na tayo, mga mahal, ayaw na nating magpagamit. Ikaw ang lugi. Hindi naman kami. Amen. Praise the Lord. Mga mahal. Emosyon lang yun, mga kapatid. Nasasaktan tayo, emosyon lang yan. Patay na tayo kay Kristo. Ang isang patay, mga mahal, kahit dadtarin mo yan, wala na pong aaray dyan. Hindi na po aaray yan. Patay na eh. Sabi ng Bible, mga mahal, patay na tayo kay Kristo. Galatians chapter 2, verse 20, wala sa ating list, mga mahal. Slide. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, sabi ni St. Paul. Hindi na akong nabubuhay, kundi ang aking buhay ay pinamumuhay ko na sa pananampalataya kay Kristo Jesus na namatay dahil sa aking kasalanan. Amen? Patay na tayo, mga mahal. Nabubuhay na lang tayo sa mundo para gawin ang kalooban ng Diyos. Wala na po. Amen ba? Praise the Lord. Tingnan nyo yung James chapter 4, verse 17. Mga mahal. Nako, para sa ating lahat ito, mga kapatid. James chapter 4, verse 17. Basahin natin. Sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Tingnan nyo, mga minamahal. Praise the Lord. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi raw ginagawa, kasalanan daw ito. Amen. Mga minamahal. May kakayanan ka, mga kapatid. May talento ka. Pero ayaw mong ipagamit sa dakilang Diyos yan, mga mahal. Kasalanan yan. Amen? Praise the Lord. Ano man, mga minamahal, ang meron ka, hindi mo pinagamit sa dakilang Diyos, kasalanan daw yun. Amen? Kaya sa pagbabalik ng dakilang Diyos, mga minamahal, pag-usapan natin ang pagbabalik ng mahal ng Panginoon,
sabi ng talatang babasahin natin ngayon, yung mga may asawa, isipin niyong wala kayong asawa. Ganyan kalapit na magbabalik ang mahal na Panginoon. Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 7, verse 29 hanggang 31 tayo, mga kapatid. Hanggang 31 na po tayo. Ayon sa unang Korinto 7:29 hanggang 31. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. Amen. At ang mga nagsisiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiyak. At ang nagagalak ay maging tulad ng hindi nagagalak. At ang mga nagsisilbi ay maging tulad ng mga walang inaari. 31. At ang mga nagsisigamit ng mga sanlibutan ay maging tulad ng hindi papakalabis ng mga paggamit sapagkat ang kasalanan Kaasalan. ng sanlibutan ito ay lumipas. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga inmahal. Tingnan niyo, mga inmahal, yung mga paalala ng dakilang Diyos sa kanyang mga salita sa atin. Ito po'y malapit ang babalik ang dakilang Diyos. Kaya sabi ni St. Paul, mga inmahal, maging busy tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Paano magiging busy, mga minamahal? Yung may mga asawa, isipin niyo wala kayong asawa. Amen? Praise the Lord. Isipin niyo wala kayong asawa, sabi rito. Ang sinasabi ko, mga kapatid, sabi niya rito, ang panahon ay pinaikli. Ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging tulad sa wala. At ang mga nagsisiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiyak. Ang nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak. At ang mga nagsisibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari. At ang mga nagsisigamit ng sanlibutan ay maging tulad sa hindi nagpapakalabis ng paggamit, sapagkat ang kaasalan ng sanlibutang ito ay lumilipas. Amen? So inilalayo tayo ng talatang ito, inilalayo tayo, mga minamahal, sa focus natin sa mundo. I-focus natin, mga minamahal, ang ating puso sa kalooban ng Diyos, sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kahit yung ating mga asawa, mga minamahal, sabi nga ng isang talata rito, mga kapatid, sa aba ng mga nagpapasuso sa araw na yan, kahabag-habag ang mga nagpapasuso sa araw na yan ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Bakit? Busy ka sa iyong baby, mga mahal. Busy ka, nawala yung focus mo sa iyong kaligtasan, nag-rapture, mga mahal. Paano na? Delikado na. Amen ba? Kaya sabi nga ni St. Paul, mga kapatid, kung maaari yung mga dalaga at mga binata, huwag na mag-asawa. Lahat ng binata at dalaga magsabing, praise the Lord. Ang tamlay, Di ba? Kung maaari lang, sabi niya. Kung maaari lang, mga minamahal, sabi niya, mga kapatid. Bakit? Kasi ang pagbabalik ng dakilang Diyos, katulad po ng kidlat. Mabilis. Isang kisap mata lang. Amen ba? Paano, mga minamahal? Sabi nga ng Bible, mga kapatid, kapag nag-asawa ka, dalawa ng isip mo. Nag-aagawan na yan, mga minamahal. Nagsusumikap ka para sa iyong asawa. Nagsusumikap ka, mga minamahal. Kumakayod ka, mga kapatid ko, kahit na yung linggo'y ginagawa mong pumapasok sa trabaho para lang makakain yung iyong pamilya. Mga minamahal, so wala ka na sa focus. Nawala ka na sa focus mo sa kaligtasan, mga minamahal. Tapos, mga kapatid ko, pilit mong inaabot, mga minamahal, yung spiritual, hindi mo na kaya sapagkat nandun na, mga minamahal, yung focus mo sa iyong pamilya. Kaya, mga kapatid, yun ang sabi rito. Yung mga may asawa, maging katulad sa walang asawa. Amen? Kaya dito sa ating gawain, mga minamahal, utos ng banal na kasulatan, hindi lang galing sa Jesus Medical Crusade. Utos ng banal na kasulatan. Yung mga anak ng Diyos, mga mahal, mga Kristiyano, huwag kayong mag-aasawa ng mga unbeliever. Pinagbabawal ng Diyos yan. Amen ba? Bert, kasi gwapo Kasi artistahin Maniwala kayo sa akin. Pag ngumiti, mga minamahal, parang pang-komersyal ang ngipin, malalagas din yan.
Amen? Ang ganda ng buhok, mga minamahal, puputi din yan. Ang ganda ng kutis, mga minamahal, kukulubot din yan. Amen ba? Praise the Lord! Mga minamahal, unahin natin ang mahal na Panginoon lagi. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Sabi ng Bible, ang panahon ay pinaikli. Ano sabi pa ng Matthew chapter 24, verse 40, mga minamahal? Sabi ng talatang ito, basahin po natin, beloved elder natin. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, Hanggang 42, 42 po. versikulo 40 hanggang 42. Kung makakayoy na sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Amen. God bless you po, mga minamahal. Kung maggagayoy siya sa bukid ang dalawang lalaki, ang siya'y kukunin at ang siya'y iiwan. Mga minamahal, dalawang lalaking sa bukid. Tinutukoy po dito, mga kapatid, yung pagbabalik ng dakilang Diyos. Saan babalik ang mahal ng Panginoon? Yan ang tanong ng mga apostol. Kailan babalik ang mahal ng Panginoon? Etong sagot. Sabi ng dakilang Diyos, dalawang lalaking sa bukid, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. 50-50, mga mahal. 5 wise virgin and 5 foolish virgin, mga kapatid. Dalawang lalaking sa bukid, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Hindi po literal na bukid yan. Yan po ang church. Tingnan niyo ang talata. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. Idagdag natin ito, mga mahal. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. Para malaman natin yung bukid na sinasabi dito, mga kaminamahal. Ano yun? Ayon sa unang Korinto 3, versikulo 9. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Lahat tayo kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos. Sinong tinutukoy? Yung church. Sabi ng Bible, mga minamahal, dalawang lalaking sa bukid, ang isa'y kukunin at isa'y iiwan. Tinutukoy dyan, church yan. Amen ba? Kaya mga minamahal, maging alerto sa spiritual. Be watchful and prayerful, mga minamahal. Amen? The Holy Spirit is willing, mga mahal, sa ating puso, but the flesh is weak, sabi ng Bible. Mahina talaga ang laman, pero i-overcome mo yan. Unang-una nating kalaban, mga minamahal ko, ay yung sarili natin. Amen? Yan ang unang-una nating i-overcome, mga mahal. Amen po ba? Praise the Lord. Mga mahal. Magsumikap sa spiritual, mga kapatid. Yung alam mong mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan daw sa mahal na Panginoon yan. Kaya huwag kang magtataka kapag nagbunga na yung ating kapabayaan. Huwag kang magtataka, mga mahal, kapag nagbunga yan, sunod-sunod ang ani mo niyan. Sunod-sunod ang ani mo niyan. Amen ba? Praise the Lord. Mga mahal, kaya kung gusto mong umani ng mabuti, umani ng pagpapala, umani ka, mga mahal, ng peace of mind and peace of the heart, maligayang paglilingkod, mga minamahal, ngayon na, simulan na natin. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Not tomorrow. Tomorrow is not yours. Amen. Hallelujah. Say praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya iiwan natin ang lahat. Wala tayong dadalhin, kundi ang mga ginawa natin para sa dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Say amen. Say praise the Lord. Mga mahal, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Mga minamahal, isa lang ang buhay natin, mga kapatid ko, at lilipas ito. Isa lang ang buhay natin, at mawawala na ito sa mundo, malapit na. At ang madadala natin sa dakilang Diyos, yung ginawa mo para kay Kristo. Amen? Amen? Hallelujah.
Sabi ng Bible, may mahal, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. 1 Timothy chapter 6 verse 7. Wala rin naman tayong mailalabas na anuman, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, alam ng Diablo, mga mahal, malapit ang babalik ang mahal na Panginoon. Kaya double time siya ngayon, mga kapatid. Sumisingasing siya ngayon. Sabi ng Revelation chapter 12, verse 12, mga minamahal, malaki ang galit ni Satanas, mga minamahal sa Diyos. Kaya wawasakin niya ang mundo. Mga minamahal, wawasakin niya, mga kapatid ko, itong mundong ito. At uusigin niya, mga minamahal. Tutuksohin niya yung mga tagalangit na, yung mga anak ng dakilang Diyos, mga minamahal. Basahin natin, Revelation chapter 12, verse 12. Sa aklat na Apokalipsis, Kapitulo 12, versikulo 12, kaya't magalak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo, na may malaking galit Hallelujah. sa pagkakalam niya, na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Amen. Nakita ng kaaway, mga minamahal, nagtagumpay ang dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Maraming akit sa langit, mga minamahal. And sabi ng Bible, mga kapatid ko, malaki ang galit ni Satan, mga minamahal ko. Sabi rito, dahil alam niya, kaunting panahon na lang mayroon siya. Siya po'y itatapon na, mga minamahal, ibubulid na, ikakadena na sa bottomless pit, mga kapatid. Konting panahon na lang, mayroon siya, mga minamahal. Kaya ang Diablo, double time ngayon eh. Double time siya ngayon, mga minamahal. Naparito ang Diablo para mangwasak, pumatay, pumuksa. Sumisingasing ang galit ng Diablo ngayon. Araw-araw, humahanap siya ng masisila niya, mga kapatid ko. Amen. E kung yung mga mainit na Kristiyano, mga minamahal, tinutokso niya, how much more yung mga mahihinang Kristiyano? How much more, mga minamahal, yung mga nagpapabaya sa spiritual, mga kapatid? Like 5 foolish virgin, mga minamahal. Huwag tayong maging 5 foolish virgin, mga kapatid. Meron tayong Holy Spirit. Ang dakilang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, mga mahal, nagpakaliit-liit siya, pumasok sa puso natin, nanahan sa puso natin, kasama natin kahit saan. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, mga minamahal. Siya yung overcomer, mga kapatid. Yung overcomer sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, 2,000 years ago, siyang nanahan sa ating mga puso para gawin kang overcomer. Amen? Praise the Lord! Mga minamahal, sumunod lang tayo sa kalooban ng dakilang Diyos. Pag araw ng linggo, sumamba ka. Anak ka ng Diyos eh. Amen ba? Mga minamahal, para hindi makapenetrate, mga kapatid, ang Diablo sa buhay natin. Para hindi po niya masira yung lahat ng gawa natin sa ating buhay. Yung mga pinundar natin para sa ating pamilya, sa ating mga anak. Para hindi masira ng Diablo yan, mga minamahal, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Every Sunday, nandito ka. Every Friday, nandito ka. Every Wednesday, nandito ka. Mga minamahal, papurihan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Amen! Say praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Magpakainit tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pagmugahin nating mabuti yung ating mga paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Huwag tayong gumawa ng masama. Amen. Dahil babalik at babalik sa atin yan. Lahat ng ginawa natin, babalik yan sa atin. Amen. Parang boomerang yan, mga minamahal. Kapag hinagis mo yung boomerang, bumabalik sa iyo yan. Ganon din, mga kapatid ko. Amen ba? Para daw yung credit card eh. Yung kasalanan daw, parang credit card daw yan, mga mahal. Anong sinasabi ng ibang mga minamahal? I-swipe mo muna. Magpapasarap ka muna, mga minamahal. Amen? Shopping ka ng shopping. Mga minamahal, you suffer later. Hindi mo alam, mga minamahal, patong-patong na palang interest. Amen? Ganon din pala sa kasalanan, parang credit card yan. Mga minamahal, kapag siningil ka niyan, may interest. Amen ba? Praise the Lord! Ay sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 1, huwag nating tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Huwag nating tanggapin ang kaligtasan na walang kabuluhan. Ang sabi ko sa inyo last Friday, mga minamahal, hindi tayo binuhay ng dakilang Diyos sa mundo nang wala tayong gagawin sa mundo. Binuhay tayo ng dakilang Diyos na papatayin niya tayong walang pinagagawa ang Diyos sa atin. Hindi ganun ang plano ng Diyos sa atin. Amen ba? Praise the Lord! Kaya mga minamahal, sikapin natin, mga kapatid,
Nawa lahat po tayo, mga minamahal ko, walang maiwan sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya examine yourself. Sabi ng Bible, examine yourself. Araw-araw, examinin natin ang puso natin, mga minamahal. Kung may magkasala sa atin, patawarin mo kaagad. Huwag mong palubugin ang araw, mga minamahal. Amen. Mga minamahal, may magkasala sa iyo, mga minamahal, humingi ng tawad. Huwag mong palubugin ang araw, mga kapatid. Magpatawad ka. Amen ba? Praise the Lord. Pangako ng dakilang Diyos sa atin, Hebreo, mga mahal. Revelation chapter 22 verse 12, sabi ng mahal na Panginoon, ako'y dumarating na madali. Panghawakan niyo ang inyong kaligtasan, ang inyong gantimpala nasa aking kamay na. Amen. Ang gantimpala niyo nasa aking kamay na, mga mahal. Ako'y dumarating na madali. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa buhay. Amen. Amen. Magpaka-revive tayo. Amen? Praise the Lord. Yung mga minamahal, mag-aalinlangan pa mga kapatid, doubt your doubt. Alisin mo na yan, mga mahal. Tayo ang babalikan ng dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Awitan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Tomorrow. Amen. Hallelujah. Sa ating mga baguhan, mga mahal, inaanyayahan namin kayo mga kapatid. Paglingkuran natin ang mahal ng Panginoon. Kung may mga baguhan po tayo, mga mahal, maaari kayong lumapit sa harapan para tayo po yung manalangin ng formal sa ating dakilang Diyos habang tayo umaawit, mga mahal. Amen. Jesus said, "Here I stand. Won't you please let me?" And you said, "I will tomorrow." Jesus said, "I am here who supplies all your needs." And you said, "I know, but tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today. But it's so much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today, or tomorrow very well might be too late. Jesus said, "Here I stand. Won't you please let me in?" And you said, "I will tomorrow." Jesus said, "I am He who supplies all your needs." And you said, "I know, but tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today. But it's so much easier to say tomorrow. I promise you tomorrow. Better choose the Lord today. For tomorrow very well might be too late. Tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today. But it's so much easier to say tomorrow. For
tomorrow. Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. Yes, Lord. Tomorrow will never come for you. Hindi na Not like I can tell you what to say. tomorrow I give my life tomorrow. I told about today. But it's so much easier to say tomorrow. I promise you tomorrow. Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Napakabuti ng dakilang Diyos, mga minamahal. Ginigising tayo sa ating mga spiritual sa pamamagitan ng ating aralin, mga minamahal. Hallelujah. Ang bukas, hindi natin hawak. Hindi natin pwedeng sabihin, busy ako ngayon. Bukas na ako magpapakainit. Hindi pala natin, mga minamahal, pwedeng sabihin yun. Hindi natin alam ang mangyayari, mga minamahal, 1 hour after ng ating pong gawain ngayon. Maaaring, mga minamahal, hindi na tayo magkita-kita, susunod na gawain, mag-rapture na. Mga mahal. Hindi natin alam. So be watchful, mga mahal. Hallelujah. Mga kapatid, sa ating mga baguhan, kung meron man, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Itaas natin ang ating mga kamay sa ating mga baguhan, kung meron man mga mahal. Sumunod kayo sa aking panalangin, buksan niyo yung labi, mga minamahal, sa pagsisisi. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Sus, isa akong taong makasalanan. Mahal na Panginoon, ngunit ako'y lumalapit sa iyo. Humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan, aking pinagsisihan, aking kasalanan na gawa, O Diyos. Wala na ako'y maliit hanggang sa mga sandaling ito. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo kung tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawa't katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ihanda mo ako, Diyos, sa iyong pagbabalik. Ganun din ang aking mahal sa buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami manalangin para sa inyong lahat. Dakilang Diyos, pagpalain mo nawa ang lahat ng aming magiging kapatid. Dakilang Diyos, sa mga sandaling ito. Mahal pa nung patawarin mo sila. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian, O Diyos. Gawin mo silang tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawa't katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Manatili tayo, mga kapatid, sa ating pong kinatatayuan. At tayo po'y dadako sa ating pong pananalangin sa ating pangailangan. And beloved, my co-preacher, Brother Eddie, pangunahan po tayo. May mahal sa ating pong mga pangangailangan. May mahal, huwag mag-absent, mga kapatid. Malapit ang babalik ang mahal na Panginoon. May mahal. God loves you so much. Amen. Praise the Lord, may mahal. Purihin mo. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved ordained preacher, Brother Neil Yusman, sa salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. At sa ating mga pangailangan, patuloy po tayo sumama sa ating pinakamahal na Pinoon. Tulad nga po natin na pag-aralan. Hallelujah. Huwag po nating hayaan ang biyat ng ating pinakamahal na Pinoon na sa atin, hallelujah, ay hindi po ito magbunga. Hallelujah, hallelujah. Hindi nagkamali ang ating dakilang Diyos. Kung bakit tayo po hinirang, pinili ng ating pinakamahal na Pinoon, dinala niya po sa tunay niyang gawain. Hallelujah. Anong layunin? Upang tayo po ipagpapalain ng ating dakilang Diyos. Exercise po natin ay panampalataya. Hallelujah, tayo po yung manalangin, ang pagsisisi. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihan pangalan mo po, aming pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat dakilang Diyos sa dakilang pag-ibig sa bawat isa amin. Maraming salamat aming pinakamahal na Panginoon.
Pinaunawa niyo po sa amin ang banal na kalooban. Narito po kami, dakilang Diyos, patuloy na nagsusumamos sa iyo. Patuloy na nagpapakumbaba. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, pagkakasalat, pagkakamali. Dakilang mahal na Panginoon, patawad po, dakilang Diyos. Patawad, mahal na Panginoon, ayaw po namin ng buhay makasalanan. Tulungan niyo po ang buhat isa amin, mahal na Panginoon, na aming pong patuloy bigyang halaga yung banal na kalooban. Patuloy niyo po paunawa sa amin, dakilang Diyos, hallelujah, ang kalagahan ng hallelujah ng aming pagsunod sa iyo. So, nang dalangin po ng aming Brother Pastor, tulungan niyo po kami, dakilang Diyos. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At sa ating mga pangailangan, patuloy po natin, hallelujah, bilang point of contact po, ipatong po natin ating isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman, dalawang kamay, bisyo po o kahinaan, mayroon pa tayo, hallelujah, mga problema, dalawang kamay ating itataas. Isipin po natin, ang kamay po nating Brother Pastor, ang siya po naglilian sa bawat isa atin. Muli, walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon. Exercise po natin ating panampalataya. Upo aming pinakamahal na Panginoon. Narito po kami dakilang Diyos ay mga pangailangan sa iyo. Kahabagan niyo ang bawat isa amin mahal na Panginoon. Through the first prayer po ng aming beloved Wolf Pastor, Wildisa de Almeida, sa mga kapalang pangalan niyo po dakilang Diyos, in the mighty name of Jesus, hallelujah, with all authority, sa mga kapalang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng karamdaman, demons, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, panglupay-pay, panlalamig, lahat ng mga kailangang bisyo, mayroon pa, cast out in Jesus' name. All vices began, or problem resolved in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Be blessed, be healed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon at patuloy po natin papurihan natin na kailan Diyos sa pamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating nakilang Diyos. Hallelujah muli. Tayo po ay nakapakinig na patuloy po tayo. Hallelujah. Pinangaralan ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Anong layunin? Upang tayo po ay maging ganap, maging handa. Hallelujah sa salubong sa ating pinakamahal na Panginoon. Isa po sa akin napakinggan po kanina doon. Tayo po ay lumakad. Hallelujah na may katalinuhan sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Talino, spiritual wisdom na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Hallelujah. Sa ating mga announcement, kung narito po, ating beloved elder, brother Tani Truyo, at habang nag-formation na rin po ang ating beloved adult choir para sa ating special love offering. Amen. Praise the Lord. At narito po ang ating beloved elder, brother Tani Truyo sa ating mga announcement. Praise the Lord.